Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy August and Happy TNK Day Pilipinas at buong mundo. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula sa Philippine Commission on Women, ako po si Kim Harold Pehi. At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Sir Kim, at mga ka-TNK, bagamat sinalubong natin ang buwan ng Agosto ng may pag-ulan, we hope po na safe pa rin po tayong lahat saan man tayo naroroon ngayon. And of course, happy TNK listening sa lahat ng mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Salamat po sa ating patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Naku, umulan man o umaraw, may kilala ako, si Maria Elvie Magbanwa. Lagi siyang nakikinig ng TNK. Kaya nais din naming batiin ng happy TNK viewing ang lahat ng mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At kung hindi pa po kayo nakalike or nakafollow sa mga nabanggit kong Facebook pages, please like and follow na po. I-search nyo lamang po sa Facebook ang Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM at 104.3 The Capital. Maaari rin po kayong makipag-interact sa ating mga kapwa Gadvocates sa Gadvocates Community Facebook Group. At dahil may Sabado replay din po ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, meron din po tayong live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page. Mula 12:00 po yan ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Wala talagang kawala, Jessel, no? Kailangan nilang manood or makinig sa TNK. Kaya mga ka-TNK, i-like nyo rin po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas kung saan mapapanood ang ating Sabado replay. Dahil kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. At para naman po sa ating mga past TNK episodes, maaari nyo rin pong bisitahin ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Ang mga link po niyan ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Samantala mga ka-TNK, kaunting God-alaman lang po, alam ba ninyo na ang Tinig ng Kababaihan ay nagsimula pa noong 2009? Ang tagal na pala nito, Jessel. Tama ka, Sir Kim. Ngayong taon nga po ay 17 years na Wow. ang Tinig ng Kababaihan. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga ka-TNK na nakasama natin mula noon hanggang ngayon. Taong 2009 nga nung unang umere ang Tinig ng Kababaihan, pero bukod yan, maituturing ding milestone year sa ating advocacy ang 2009 dahil iyan din ang taon na naisabatas ang Magna Carta of Women or yung ating Republic Act No. 9710. Tama po ang inyong narinig mga ka-TNK, magsa-17 years na rin po ang Magna Carta of Women dahil August 14, 2009 nang ito ay maging ganap na batas. At simula nga nun, mas lalo pang pinalakas ang mga batas na nagtataguyod ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng kababaihan. At isa na nga po rito ang Safe Spaces Act o RA 11313 na naisabatas naman po noong 2019. At speaking of Safe Spaces Act, narito ang isa pang God-alaman para sa ating mga ka-TNK. Sa ilalim ng RA 7877, inaatasan ang mga pampubliko at pribadong institusyon na magtatag ng isang committee o
on Decorum and Investigation o yung tinatawag nating CODI bilang independent internal mechanism upang tumanggap, magsiyasat at tumugon sa mga reklamo ng gender-based sexual harassment sa lugar ng trabaho, at ito ay pinagtibay pa under the RA 11313 or yung ating Safe Spaces Act. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng CODI sa paglikha ng mas ligtas, mas marespeto at mas gender-responsive na mga workplaces para sa lahat. Saktong-sakto pa Sir Kim at mga ka-TNK dahil next week po ay gaganapin ang kauna-unahang CODI Summit sa pangunguna ng Philippine Commission on Women. At upang malaman natin kung ano nga ba ang dapat abangan sa nalalapit na CODI Summit, ang ating episode ngayong araw ay pinamagatang CODI Summit, a commitment to safe spaces for all. Pero bago po tayo dumako sa exciting na topic natin ngayong araw, alamin muna natin ang ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para sa ating unang feature God Work, good news po, kahit umuulan at suspended ang trabaho kahapon, matagumpay na isinagawa kahapon ang 2026 PCW CODI webinar na may temang Tindig Babaylan, Pang-aabusay Wakasan bilang paghahanda sa nalalapit na 2026 PCW CODI Summit. Sa pamamagitan ng nasabing webinar, higit na pinalakas ang kakayahan ng mga pinuno ng ahensya, Human Resource Management Officers, mga miyembro ng CODI, God Focal Point System at iba pang Godvocates upang epektibong maisulong ang ligtas, marespeto at gender-responsive na workplaces at learning environments. Binigyan diin sa webinar ang kahalagahan ng isang epektibo at gumaganang CODI bilang pangunahing mekanismo sa pagpigil at pagtugon sa gender-based sexual harassment. Tinalakay rin na kung ang gagaling ng ating mga resource speakers kahapon. Tinalakay rin ang mahalagang batas at pulisiya tulad ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995, the Safe Spaces Act, the Magna Carta of Women at 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng kaalaman, kakayahan at pananagutan ng mga institusyon, mas nagiging handa ang mga ito na bumuo at magpanatili ng mga mekanismong tunay na nagtataguyod ng paggalang, pagkakapantay-pantay at pananagutan sa lugar ng trabaho. Patunay ito ng patuloy na pangunguna ng PCW sa pagsusulong ng mga inisyatibong naglalayong wakasan ang gender-based sexual harassment. Ang daming umatan kahapon, 1,000 participants. Congratulations po sa PCW and sa TSRCD po para dito sa CODI Summit na CODI webinar. Para sa ating pangalawang featured God Work, isa na namang good news mula sa Ilocos Region. Isinagawa ng Regional Gender and Development Committee Region 1 o RGAD C1 sa pakikipagtulungan ng PCW ang kauna-unahang executive briefing on gender-responsive leadership and governance para sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan, GOCC, State Universities and Colleges, LGUs, at civil society organizations sa Ilocos Region. Itinuturing itong kauna-unahang unified dialogue sa rehiyon na nakatuon sa pagsusulong ng gender-responsive leadership at higit pang pag-institutionalize ng GAD. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng RGAD C1 GAD Agenda 2025 to 2030 na naglalayong higit pang palakasin ang gender mainstreaming sa buong Ilocos Region. Sa pamamagitan ng mga technical sessions, pinalalim ang pag-unawa ng mga kalahok sa mga pambansang polisiya sa GAD, gender-responsive leadership at mga estratehiya sa epektibong gender mainstreaming. Higit sa pagbibigay ng kaalaman, hinikayat din ng mga pinuno ng mga institusyon na isalin ang kanilang mga pangako tungo sa konkretong aksyon na magpapabuti sa kalagayan ng kababaihan, kalalakihan at iba pang sektor sa kanilang mga komunidad. Bilang pagtatapos ng briefing, lumagda ang mga kalahok sa isang pledge of commitment bilang patunay ng kanilang suporta sa pagsusulong ng gender-responsive governance, pagpapalakas ng GAD focal point systems at paglikha ng mga workplace na ligtas at malaya sa diskriminasyon at gender-based violence. Ipinakilala rin ng Outstanding GAD Awards
Isang bagong pagkilala sa mga ahensya at lokal na pamahalaang nagsisilbing huwaran sa matagumpay na pagpapatupad ng GAD sa Ilocos Region. At para sa ating panghuling featured GAD work, isa pang good news para sa batch 4 ng mga LGU na nag-apply para sa ating GAD Local Learning Hub or GAD LLH. Natapos na ng PCW Technical Services and Regional Coordination Division ang validation phase para sa batch 4 ng GAD Local Learning Hub or the GAD LLH Certification Program, isang inisyatibong kumikilala sa mga lokal na pamahalaang may natatanging programa, serbisyo at pasilidad sa pagsusulong ng gender mainstreaming. Mula Pebrero hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ang PCW ng on-site validation sa 33 gender-responsive initiatives mula sa 14 na local na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isinagawang validation, tiniyak ng PCW na ang mga inisyatibang isinumite ng mga local government units ay hindi lamang mahusay sa papel, kundi may tunay na positibong epekto sa mga komunidad, partikular na sa ating mga kababaihan. Sinuri ang bawat programa batay sa pagiging gender responsive, pagiging epektibo, pagpapanatili at kakayahang maisagawa rin sa iba pang lokal na pamahalan upang matiyak na ang mga ito ay maaaring magsilbing huwaran ng mabuting GAD practices. Sa pamamagitan ng ating GAD LLH Certification Program, patuloy na pinalalawak ng PCW ang network ng mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pagsusulong ng gender equality at women's empowerment. Ang mga certified GAD Local Learning Hubs ay magsisilbing sentro ng kaalaman at pinakamahusay na practice na tutulong sa iba pang LGU sa pagpapatibay ng kanilang mga programa at serbisyong tunay na gender responsive. Good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga GAD work na talaga namang good work. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag, ang aking pinaka-favorite, Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At dahil pag-uusapan natin ang coding ngayong araw, meron tayong papol para sa ating mga ka-TNK. Ang ating Say sa TNK, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o CODI? At pwede po kayo mag-react na i-express ang inyong sagot gamit ang mga reaction na ito. Heart react po kapag oo, alam ko kung ano ang CODI. Care react kapag narinig ko na pero gusto ko pang matuto. Like react kapag alam kong may CODI pero hindi ko alam ang tungkulin nito. Wow react kapag ngayon ko lang narinig ang CODI. At sad react kapag wala talaga akong alam tungkol sa CODI. At angry react, dapat pagka ang sagot nyo po ay dapat mas ipakilala pa ang CODI sa publiko. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-post, mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito sa TNK lahat tayo ay may say. At dahil lahat tayo ay may say, pakinggan naman natin ang say ng ating mga kapwa Gadvocates mula sa Philippine Commission on Women na siyang punong abala sa nalalapit na CODI Summit 2026. At hindi lang isa, Jessel, kundi dalawa ang ating makakasama live na live ngayong hapon dito sa studio. Sino kaya sila? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalaysay.
sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalagan niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Cody Summit, a commitment to safe spaces for all. Kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga senior GAD specialists mula sa Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayong araw sina Jansen Mika Fajardo at ang nagbabalik na si Jupiter Dayalo. Magandang hapon and happy TNK Day! Happy TNK Day, Jessel and Sir Kim. No? Una, gusto kong batiin muna ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayon at sana safe kayo kung nasaan man kayo nakikinig ngayon. Tama, magandang hapon, Sir Kim and Miss Jessel. Very excited kami para ibahagi ang mga detalye ng ating paparating na Cody Summit. Hi Micah and Jupiter, happy TNK Day. Magandang hapon sa inyong dalawa. Salamat dahil alam kong busy kayo sa ginagawa nyo pero naglaan talaga kayo ng panahon para makapunta dito sa atin sa studio para nga sa gaganapin na Cody Summit by next week. Bilang paniwala, nasabi na kanina, magsasagawa tayo next week ng Cody Summit on August 13, Thursday po yan. Pero para sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang nagbigay inspirasyon sa atin sa PCW sa pag-oorganisa ng aktibidad na ito? Sige, unahin ko na po na this is an initiative of the Philippine Commission on Women to ensure that our workplaces are safe, dignified, and respected. Ito ay kauna-unahang Cody Summit Wow. sa Pilipinas, sir, no? At ang pagkilala ng pagkakaroon ng Cody ay hindi dapat matapos doon sa simple lang na parang dahil required ito sa batas, dahil tayo ay mga government offices, may provision, no? May provision sa RAC, may provision sa safe spaces. Pero gusto nating celebrate din ang at malaman kung ano na ba yung pulso currently, no, ng Cody sa Pilipinas, kung ano yung mga challenges na fini-face ng ating mga implementers, pagdating naman doon sa paano ba siguro yung reporting system, yung mga mechanisms natin, no, at yung ano naman siguro din yung mga success stories, ito ang ating ways forward. Siguro ayun yung gustong i-celebrate natin. Tama ka dyan, Jupiter, no? Syempre gusto ng PCW na magkaroon tayo ng malawakan, national and nationwide na plataforma upang pagsamasamahin ng mga HR practitioners, mga miyembro ng GAD Focal Point System at kahit pa ang Cody at legal services ng iba't ibang mga ahensya sa bansa. Pag-uusapan natin ang maraming bagay, ang polisiya, ano ba yung mga actionable na recommendations natin dahil ang Cody at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employers, syempre, dapat ay hindi lang sa iisang oras, no? Dapat ito ay long-term, kumbaga. Thank you, Jansen and Jupiter. Micah and Jupiter, ano naman po ang tema at pangunahing layunin ng kauna-unahang Cody Summit at sino-sino ang inaasahang makikinabang dito? Ayan na nga, ang tema ng ating Cody Summit 2026 ay Tindig Babaylan, Pang-aabuso'y wakasan. So dito makikita natin ang simbolo ng isang babaylan na kumakatawan sa wisdom, sa katapangan, sa integridad at syempre sa malasakit sa ating kapwa. At bibigyan pa tayo ni Jupiter, no? Sino-sino ba mga makikinabang dito, Jupiter? Ayan, siguro balikan ko lang, no, parang yung main objectives ng ating Cody Summit. Siguro unang-una ay palakasin ang kaalaman tungkol sa existing laws at yung mga policy nga natin about sa Cody
kanina nabanggit din yun. Pangalawa ay, yun nga, mapag-usapan natin yung mga challenges at yung pag-implement ng Cody natin, no? At pangatlo ay, yung magkaroon tayo ng mga concrete commitments na after this Cody Summit, ano ba yung mga i-commit ng ating mga sectoral representatives? Kasi we have identified 7 sectors, no, pa lang for this Cody Summit na composed ng NGA, SUCs, mga private sector natin. We also invited them, yung mga private schools din, nag-invite tayo sa kanila, mga uniform personnel, we also invited them and identified them as part of our sector representatives. So sila ay yung mga makikinabang, no, ng Cody Summit. At syempre, ang gusto naman natin ay yung long-term goal natin, di ba? Mag-ripple ito na hindi lang doon sa mga implementers, pero pati yung sa mga subjects nga nila, sa mga makakaranas talaga ng protection, no, at ng yung dignity at madignify sila sa kanilang mga opisina. Napakaganda pala ng layunin ng summit na ito next week. Hindi lang for government agencies, di ba? Pati private sector ay invited para sa ating Cody Summit. Pero kanina pa natin pinag-uusapan yung Cody. Since hindi lahat makakadalo next week, di ba? Limited din yung ating mga participants. Sa mga tagapakinig natin ngayong hapon, especially doon sa ating mga community, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng Committee on Decorum and Investigation or CODI at bakit mahalaga itong magkaroon sa bawat tanggapan, hindi lang sa government agencies, di ba? Pati rin sa private sector. Ang ating Committee on Decorum and Investigation o CODI ay isang internal na mechanism, no? Itong mekanismo na to ay itinatag upang maging tanggapan, no? Magsiyasat, tumanggap at imbestigahan at syempre tumugon sa iba't ibang mga reklamo na may kaugnay sa sexual harassment or iba pang mga gender-based sexual harassment cases. At bukod pa sa sobrang technical, no, na terminolohiya ng ating CODI, ito rin ay nagsisimbolo, no, ng isang organisasyon na hindi kinukonsinti, no, o hindi tinotolerate ang anumang uri ng pang-aabuso sa kanilang opisina. Ang CODI ay dapat malinaw, patas, may confidentiality at syempre survivor-centered sa lahat ng mga proseso nito. Thank you, Micah. Naku, may dagdag question sa ating Facebook live stream. Ang daming nanonood ngayong hapon dahil kayo ang guest, Micah and Jupiter. Sabi nung isang nag-comment sa ating live stream, parang kilala ko to, si Ago Arcilia. Sabi niya, ano po ba ang dapat dali ng mga dadalo sa summit? At may dress code daw ba sa pag-attend ng summit? Ayan, sige. Siguro po yung mga dadalhin, no, ng mga dadalo sa ating summit, siguro po, better na magdala nga po tayo ng mga notebook siguro at ballpen, no? Para makapag-note po tayo. Kasi siksik talaga po yung ating summit. We have 3 sessions actually na pag-uusapan natin yung all about doon sa CODI, no? Parang starting with the policies, yung challenges, yung mga best practices ng mga invited natin na organizations, no? For the dress code naman po, we encourage, no? Parang to match po with our brand, no? Which is orange and red. Orange and red. Yes. So, sa mga dadalo sa summit next week, kailangan daw po ang ating dress code ay orange and red at magdala tayo ng notebook at ballpen. Ilang notebook ang dadalhin, Jupiter? Ayan, sige. Mukhang marami-rami. Mukhang marami-rami. Kasi maraming sharing, di ba? Sharing, tama. Tama. Napahapiyawan mo na, Jupiter, kung ano yung mga pwedeng pag-usapan doon sa inaabangan natin na CODI Summit. Pero ano ba yung mga pangunahing paksa at mga mahalagang kaalamang inaasahang matatalakay dito sa summit upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga miyembro ng CODI at ng mga a-attend dito? Ayun, tulad nung nabanggit ko nga kanina, no, parang mag-start tayo with policy and yung mga existing laws. Parang magkaroon lang tayo siguro ng baseline. Ano ba ang CODI? Kasi pagdating sa ground, medyo nagkakaroon pa rin ng pag-misinterpret din doon sa policy, sa data. Especially parang since pagdating naman sa private sector, wala kasi talaga silang CODI parang na mechanism na katulad sa atin sa government, parang ganun. So, ayun, gusto natin na ano ba yung ginagawa ng mga private sector natin. Kasi may mga invited tayo na mga guests, especially yung DOLE, kasama natin sila, no? Pangalawa naman, tutulungan natin ay yung mga challenges or yung mga best practices, no, doon sa CODI, ganyan. Ano-ano ba yung mga contributions ng ating mga
na kaya nilang i-contribute no, or kaya nilang i-share doon sa ating summit sa mga dadating no, or mga a-attend ng summit. Tapos pangatlo naman ay parang yung mas malawak naman kasi sa pangatlong session natin, pwede na ba natin i-announce? Nako, parang pwede na Pwede rin, na ba? no? Oo. Pahapyawan na natin. Sa pangatlo nating session ay makakasama natin si Mayor Joy Belmonte. Wow, si Major Joy. Na mag-share no ng mas malawak naman na framework din ng Cody kung paano naman siya ini-implement in the level of the LGU. So sobrang lawak niya. Tama. At dadagdagan ko rin, no, very exciting part ng ating Cody Summit ay ang ating workshop. So ito na yung opportunity, no, para mag-gather tayo, magkaroon ng diskusyon, ano ba yung mga bagay na nag-work and what does not work. And syempre, paano natin tutugunan ito with concrete na mga recommendations. At syempre, aabangan din ng ating mga ka-TNK ang iba't ibang mga ceremonial, no, mga pa-surprise ceremonial portions ng ating Cody Summit. Naku, excited na ako, Maika. Baka hindi ako makatulog. Gusto ko na mag-August 13 agad-agad. Next week na agad. Kasi I think ang daming matututuhan ng ating mga participants by August 13. Maraming salamat, Maika and Jupiter, sa inyong ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa iba't ibang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho. Manatiling nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, kita puwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Cody Summit, a commitment to safe spaces for all. Kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio sina Jansen Maika Fajardo at Jupiter Dayalo mula sa Philippine Commission on Women. Yan. Napakaganda nung ating simula kanina ng ating talakayan. Nasabi kanina ni Jupiter kung ano ba yung Cody. So, pwede dito mag-report just in case magkaroon ng kaso ng gender-based sexual harassment sa ating workplace. May mekanismo na, pero sa inyong pananaw, ano pa rin ba yung mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa sexual harassment at iba pang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho or sa workplace setting? Base sa mga datos at mga naging obserbasyon din, maaaring isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng strengthening of our culture of reporting, no? Dahil nariyan na ang mga mekanismo, accessible ang mga ito, pero magandang nagkakaroon ng culture na maaari akong magtiwala sa proseso at maaari akong lumapit sa mga tanggapan upang maimbestigahan itong mga sexual harassment cases. And syempre, dagdag riyan, no, maaring may pangamba na baka may retaliation kapag sila ay nagre-report. So gusto natin paigtingin na
tayo ay mag-report, no? There is no shame in reporting the cases. And of course, no, kung titingnan din natin data-wise, may kakulangan din sa baseline data at yan ang gustong gawin natin sa Cody Summit. Magkaroon ng baseline data sa mga institusyon at syempre sa ating mga komunidad, no? Ano ba ang kanilang kaalaman at ano ba ang level din ng effectivity or accessibility ng mga Cody mechanism sa mga kanya-kanyang organizations. Ayan. So, kaya dagdagan ko lang, no? Kaya nagkaroon po tayo ng dalawang survey initially before the start of the Cody Summit po. We have the institutional survey and the people survey. So, nag-ask tayo sa mga agencies, both in government and the private sector to respond to this mga survey po natin. Tapos yun po ay gagamitin at ipe-present natin as our baseline data po, no? For the Cody. Parang ang kanina nasabi ko na para pulsuhan ang Cody sa Pilipinas. Dagdagan ko lang din siguro yung doon sa nasabi ni Micah in terms of yung challenges ng Cody. Minsan parang nanonormalize din kasi. I mean, even sa loob ng opisina may mga jokes ganyan, Yes. nanonormalize natin sila. And kaya nagkakaroon ng parang pag-aalinlangan doon sa mga tao na parang ka-report na ba ito? Dapat na ba itong i-report ganyan? Kasi even sa kanila wala kasing proseso, walang boundaries kung ano ba yung dapat na bang i-report o hindi, 'di ba? Kaya mas maganda na mapalakas natin ang Cody. Isa pa siguro, no, doon naman sa mga cases natin ng mga successful parang Cody cases na nai-report, nagkaroon ng hearing at lumabas yung resulta, minsan naiiwan din yung mga victim survivor natin. Parang doon lang siya natapos pero sana yung mga victim survivor natin nagkakaroon pa sila ng support, may programa pa para sa kanila kasi mahirap din yung pinagdaan nila. Especially parang pag-report pa nga lang, 'di ba, kakabahan ka na kasi baka mag-retaliate. Ganyan, parang may power dynamics kasi talaga. Ayan, so Yun yung kalimitan nating na-experience, no, sa office na kapag joke, akala nila pwedeng i-normalize yung ganong behavior. So, hopefully tayo as government officers or employees, wag nating i-tolerate, di ba? Yung ganong behavior, pwede silang magsumbong sa mga mekanismo kagaya ng ating Committee on Decorum and Investigation. Yung mga na-share nyo na ilan sa mga mahahalagang points, no, kung bakit sobrang importante yung Cody sa isang organization. And sa tingin nyo, paano pa makakatulong ang isang epektibo at aktibong Cody sa pagbuo ng mga ligtas, magalang at inclusive na workplaces para sa lahat? Nako, no, siguro kung ako bilang individual, no, para sa akin mahalaga yung makita ko yung visibility at yung access sa ganitong mga mekanismo dahil nakakadagdag ito ng sense of kumpiyansa, no, sense of comfortability na maaari akong makahanap, no, ng solusyon na patas, maagap at syempre confidential, no. At ang gusto pa naman natin syempre na hindi lang ito instrumento, no, para sabihin natin very procedural, no, from the reporting to the investigation to the response or kung ano man yung magiging resolution, but you want it to serve as a culture building mechanism as well, na magkaroon ng cultural jailbreak, no, na hindi dapat tinotolerate even in the slightest the very gender-based remarks, no, Yes. na maaaring makaapekto sa bawat isa. So yun ang gusto natin, hindi lang procedural but also cultural in nature. And dagdag ko lang, no, parang having an active Cody or parang an active mechanism inside an agency or parang private man or public, parang sends a message to the people inside the organization na safe sila at may pakialam ang kanilang management sa kanila. So, ayun, maganda talaga na mas maging active as much as possible. And kasi dumadating din or kanyari, doon sa survey natin, no, na parang nagiging as need arise yung Cody. Parang saka lang sila uma-action kapag may report. Tapos parang for the longest of time, hindi aktibo yung committee. Ganyan. Napakaganda ng mga ibinahagi niyo sa amin, Micah and Jupiter. Excited akong malaman yung baseline data na ipepresent sa ating summit. Napakahalagang information yan sa atin kasi dito natin makikita na hindi lang dapat ang Cody ay for compliant dahil ito ay minamandato ng ating mga batas, but dapat
tinitingnan natin yung mismong functionality, di ba, ng ating Cody. May sapat ba, for example, na training yung ating mga Cody members sa pag-handle ng ganitong uri ng kaso. So, excited ako makita yan sa ating Cody Summit next week. Ngayon naman, paano nyo mauugnay ang pagkakaroon ng mahusay na Cody or yung functional na Cody sa pagsusulong ng gender equality, women's empowerment, at employee well-being? Paano kaya ito makakatulong doon sa ating twin goals of gender mainstreaming, yung ating gender equality at women's empowerment? Ayun, sa magkakaugnay itong mga ito, Sir Kim at Ms. Jessel, no? Kasi hindi naman natin tunay na maisusulong ang gender equality at women empowerment kung yung mismo mga institution ay nililimit nila yung mga people inside them na magsalita, no? Makapag-share at especially yung mga nakakaranas ng harassment, ganyan. Kasi kung walang safety doon sa workplace, hindi natin unang-una ang hirap isulong ng gender equality at women empowerment kung yung safety mismo nila ay subject once na mag-speak sila. Yes. And syempre, no, dagdag pa riyan, ang mga lugar ng trabaho natin ay mala second or third space, no, para sa atin. Kung wala tayo sa bahay, malamang nasa trabaho tayo. At dapat, no, para mas mapaigting, no, yung productivity, no, investing in our people, the human resources that delivers the public service, we have to also attend to their needs, and that includes their physical, their mental, no, their mental needs. And dapat nandiyan ang ating mga Cody mechanism, no, na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng pagtingin. Of course, empowerment, no, sa mga kababaihan na hindi kayo nag-iisa at mayroon tayong mga mekanismo na handang tumulong at handang magbigay seguridad sa inyong mga trabaho. Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi na tungkol sa pagkakaroon nga natin ng connection na yung Cody and yung ating gender and development na agenda. And ngayon naman, kanina na natanong natin yung ating mga ka-TNK, no, kung tungkol sa kaalaman nila tungkol dun sa Cody. And ngayon, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating poll and question of the week. Na ang tanong ay, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o Cody? At ito po ang kanilang mga sagot na pwedeng maidagdag siguro sa inyong na baseline na survey. No, galing naman sa ating mga ka-TNK, 35% ang nag-heart react at nagsabi na oo, alam ko kung ano ang Cody. 35.58% ang nagsabi na narinig ko na pero gusto ko pang matuto. 5.58% ang nagsabing alam kong may Cody pero hindi ko alam kung ano ang tungkulin nito. 14.62% ang nagsabing ngayon ko lang narinig ang Cody. 5% ang nagsabing wala talaga akong alam tungkol sa Cody. At 4.23% ang nagsabi na dapat mas ipakilala pa ang Cody sa publiko. Mga ka-TNK, ang result po na ito ay hinango namin mula sa PCW Facebook post, Messenger, official Viber channel, Godvocates Community Facebook group at sa aming mga internal email poll. Ganda nung results, no? Meron nang narinig nila yung Cody pero gusto pa nilang matuto. Ayan, umattend po kayo ng summit next week. 35%, oo, alam ko na kung ano ang Cody. Samantala, ito naman ang insights ng ilan sa ating mga ka-TNK. Say ni Sean Kyle Flores, dapat gumawa ng mga hakbang ang PCW at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas lalo nating makilala ang Cody at ang mga programa nito para sa pagtulong sa mga kababaihan at kabataang biktima ng anumang uri ng pang-aabuso sa pamamagitan ng mga libreng seminar, kagaya kahapon, may webinar tayo, di ba? Pagbibigay ng kaalaman at sama-samang kooperasyon ng bawat isa. At say naman ni Isabella Aguirre, parang familiar to sa akin, si Isabella Aguirre, with the underserved shame associated with surviving abuse, conversations on available support are often unopened or harshly shut closed. For many survivors, such as myself, I only discover what a Cody is when I first came forward to file a complaint around 6 years ago. I had entered unfamiliar territory
with the burdens of fear and trauma, and it was the dedicated and passionate people within the system who worked tirelessly to ease the weight I carried for so long. Today, I am honored to serve for an agency dedicated to gender equality and women's empowerment. This path that I continue to take was paved by the people who served on that CODI. In fostering safe spaces, it is important to empower survivors and to also hold perpetrators accountable so they may learn and grow. With this, I am genuinely grateful for CODIs everywhere that work hard to achieve this, not only for my report, but for the cases of many others who bravely came forward as well. Maraming salamat, Isabel Aguirre, for your sharing dito sa ating #say sa TNK. Maraming salamat po sa mga sumagot sa poll at nagbigay ng kanilang mga insights. Mga ka-TNK, sa ating pagbabalik alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maika at Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Labas ng akbar, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo pusay, talisay kang tunay. May taglading ka mangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Labas ng akbar, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ang masisipag na Senior Guide Specialist ng Philippine Commission on Women, si Maika at Jupiter, para sa ating episode na pinamagatang CODI Summit, A Commitment to Safe Spaces for All. Kanina may nabanggit ay may nag-comment sa ating Facebook live stream. Ang sabi dito, may invitation po ba na isesend ang PCW sa mga institusyon para sa CODI Summit? Sabi po ni Ma'am Rashida Amil Bahar Asis. So, open pa ba, Jupiter and Maika, yung ating registration at magsasend ba kayo ng invitation para sa ating mga institutions? And for our registration po, no, open po ito until today na 11:59 PM po of today. Tapos, Ngayon, hanggang ngayon na lang, sir, Jupiter. hanggang ngayong araw po. Yes, August 7, Friday, hanggang 11:59 PM po. Doon naman po sa pag-send natin ng letter sa mga institution, since may registration po tayo and medyo limited lang po kasi, no, sir, ang ating packs for the event, we'll be sending the confirmation of slot po within the day din. Actually, I think may mga nakaka-receive na po ngayon. Ayan, na-confirm na po ang kanilang slot. So, first come, first serve basis din po ang ating registration at ang ating pag-confirm din doon sa ating slots. Thank you, Jupiter. So, ang link ay matatagpuan sa PCW Facebook page Yes, kung sir. saan sila maaaring mag-register at maghintay po kayo ng confirmation. So, as much as possible, kung maaga kayo makapag-register today, mako-confirm na rin ng ating team in charge for the CODI Summit 2026. So, balikan natin ngayon. Ano bang masasabi ninyo doon sa say ng ating mga ka-TNK? Diba? Nag-share talaga sila para sa ating question of the day. Maganda, no? Dahil nakikita natin na hindi lang community ang nakikinabang but very individual and personal
personal din ang epekto, no, ng ating pagkakaroon ng CODI. At dahil dyan, no, masaya kami na may mga naglakas loob, no, na i-share ang kanilang istorya dahil ang gusto natin mag-trickle down at mag-ripple itong ganitong kultura na mas magiging vocal tayo na hindi na natin ito-tolerate, no, ang mga ganitong pang-aabuso, and that we will hold perpetrators accountable. Syempre, yan ang gusto naman natin. Diba, Jupiter? Yes, tama. At dagdag ko lang, no, maganda na nagkakaroon ng mga ganitong sharing, no. At tama lang, and it's timely din talaga na mapag-usapan yung mga ganitong usapin, no. So we really encourage everyone na pag may mga ganitong usapin, no, mas maganda na sumali tayo sa conversation nga, no. Mas maganda na makapag-share tayo ng insights natin kasi doon natin binubuo at pinapatibay yung mga polisiya natin. Ayan, so maganda, kanina na mention yung pag doon sa case nga, no, na i-file at may support system, 'di ba? So mahalaga talaga na may support system para masundan natin yung mga tao na nag-bravely coming forward doon sa pag-report ng mga ganitong cases. Speaking of ganitong gusto natin na maging epekto, no, or maging resulta ng CODI Summit, bilang kauna-unahang CODI Summit nga, no, ng PCW, ano po ang inaasahan nating pangmatagalang epekto nito sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang organisasyon ng mga miyembro na a-attend dito sa ating summit? Nako, siguro ngayon pa lang sasabihin namin, no, na bagamat itong kauna-unahan, talagang masusundan pa ang CODI Summit, no. Ang ating vision ay talagang every 2 to 3 years ay magkakaroon tayo ng summit. Wow. At dito pumapasok yung kahalagahan nitong unang summit natin dahil ito ang magtatakda, no, na magiging trajectory ng mga summits. At syempre, gusto natin na magkaroon ng baseline data upang mas ma-inform ang ating mga interventions and initiatives. And second, mas ma-motivate natin ang mga ahensya na una, buuin na nila, i-establish na nila ang kanilang mga CODI. No? Kung kailangan i-reconstitute na yan para ma-update, gawin na natin. At pangalawa, dapat ay aktibo, no, ang mga miyembro ng CODI, no, hindi lang ito nasusulat, talagang nandyan sila at visible, no, sa kanilang mga opisina. Ayun, tama, no, tama. And hinihikayat natin na magkaroon ng pagbabago doon sa ating organizational structure, no, na hindi lang na mas maging aktibo itong ang ating CODI or ang CODI, no, maging aktibo sila na hindi lang kapag may dumadating na report saka tayo naging active. So we really encourage, no, yung mga institutions na interested na sumali doon sa CODI Summit na after nito, no, bit-bit nila, after the CODI Summit, bit-bit nila yung learnings, ganyan. So, parang ina-expect namin na after ng CODI Summit natin ay yung mga, sa kanilang mga institution para makapag-revamp sila ng mga CODI, ng mga committees nila, ganyan, no, reconstitute, no, ng ganyan. At mas mapalawak pa siguro yung powers din or yung mga roles na ginagawa ng kanilang mga members ng CODI nila. Napakaganda, Micah and Jupiter, nung binahagi nyo sa amin na dapat hindi lang magtatapos doon sa pag-attend, diba? Ng isang one-day summit dahil ito isang araw lamang. Yes, sir. The next challenge for our participants ay kung paano nila isasabuhay yung kanilang natutuhan doon sa ating summit. So, nasabi ba natin kanina kung saan gaganapin yung summit? Anong oras ba ito magsisimula? Can you share the details? Sige. Ang CODI Summit po ay gaganapin sa SMX Convention sa SMX Taguig. Yes, sir. Convention in Taguig. Yes, sir. Opo, Taguig. Hindi po sa Pasay. Medyo may naligaw po. Ako yun. Naligaw last time. Ayan, sa may Taguig po tayo. Magsimula po ang ating open house po natin ng 8 a.m., no, sir? So, 8 a.m. to 5 p.m. po yung ating pinakang programa. So, siksik po ang ating programa talaga. And we also want to thank na rin and take this opportunity to thank ang aming partner for our venue, ang SM Supermalls po, for giving us then the yung ating venue, for sponsoring our venue. So malaking salamat po sa kanila kasi talagang sinusupport nila yung mga ganitong advocacy. Yes, napaka-supportive talaga ng ating partner ng ating SM Supermall. Shout out kay Attorney Pearl, diba? Bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol sa sama-samang pagtataguyod ng ligtas na espasyo para sa lahat?
Nako, para sa akin, ang last message ko talaga ay more of a hamon, no? Challenge para sa bawat isa na gampanan natin ang ating papel. Dahil bagamat may Cody, no, meron tayong mga mekanismo and even other mechanisms that look like Cody with a different term, no? But still, the responsibility is very personal and individual. And as members of our community, of our society, dapat ay gampanan natin ang ating responsibilidad na pangalagaan at to look out for each other, no? Ika nga. Ayan. So ako naman parang mas lang, ang safe space ay hindi lang siya policy, no? Pero culture siya na binubuo ng bawat individual sa organisasyon at kung saang space ka man nandoon. So I think ayun na lang talaga din ang aking message. Last na po, Sir Kim, paano sa mga para sa mga hindi makakaabot dun sa registration? Pwede ba silang meron ba silang pwedeng panooran, ganyan? Yes, the Cody Summit po, no, will be live din naman sa Facebook page ng Philippine Commission. Ang galing on Women. naman. Yes, So, para yes. sa ating mga participants Kasi na... very limited yung ating Yes, very limited yung slots. Pwede silang manood ng live sa Facebook. Saan? Facebook and YouTube ba ito? Facebook, sir. Facebook ng Philippine Commission on On Women. So, kailangan may internet connection ng bawat isa. On Thursday, di ba? Kasi kung hindi ka makakadalot, makakapunta doon sa Taguig SM Convention Center. Tama? SM Convention Center? Yes, SMX Convention SMX Center. Convention Yan. Center in Taguig ay wag po kayong malungkot kung hindi kayo mako-confirm dahil bukas po ito sa public sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Commission on Women. Muli, maraming salamat po kina Jansen Micah Fajardo at Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita mismo dito sa ating studio. Sila po ay Senior God Specialists at punong abala sa nalalapit na Cody Summit 2026 ng Philippine Commission on Women. At para sa ating bulletin board, extended ang deadline hanggang September 30, 2026 ng pagsusumite ng mga nominasyon para sa Amazing Weaves Distinction Awards 2026 sa pangunguna ng HABI, the Philippine Textile Council, katuwang ang DILG, PCW, DTI, Galing Pook Foundation at DOST Philippine Textile Research Institute. Kinikilala ng pambansang inisyatibong ito ang mga weaving communities, women artisans, kooperatiba at mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pangangalaga at pagsusulong ng katutubong paghahabi at sustainable craftsmanship. Gaganapin ang Mindanao at BARM Regional Selection sa August 21 sa SM City Zamboanga, ang Amazing Weaves Distinction Awards 2026 sa ilalim ng She Creates Leadership Summit sa October 15 sa Likhang Filipino Exhibition Hall, at ang Asian Trade Show ng mga nanalo mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at BARM sa November 10 hanggang 12 sa Okada, Manila. Para sa karagdagang informasyon at pagpaparehistro, bisitahin ang official na Facebook page ng Amazing Weaves Distinction Awards. Nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming napakasipag na Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team. Tandaan, ang tunay na ligtas na workplace ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng mga polisiya, kundi sa kultura ng paggalang, pananagutan at malasakit na sama-sama nating isinusulong araw-araw. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay hindi lamang isang komite, isa itong mahalagang mekanismo upang mapanatiling mas ligtas, mas marespeto at mas gender responsive ang ating mga workplace. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino. Dahil kapag may ligtas na espasyo para sa lahat, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na umunlad,
makilahok at magtagumpay. Mas nagiging ganap din ang ating adhikain para sa empowerment at equality na siyang lived reality ng Pilipinas noong panahon pa ng mga babaylan. Isang lipunan kung saan ay wala ng she o he dahil ang mayroon na lamang ay we. O diba? Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Miss Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi, manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di mata.